Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, dito nga pala sa video na ito ay magbibigay lang tayo ng konting reaction mga boss idol. Dito po sa post po ni Kabayan na isa daw siya kunong educated or professional nakapag-aral ay minamaliit niya po ang mga walang pinag-aralan, yung mga bobo, especially daw sa mga sa mga OFW na taga kuskus lang daw ng kubita ng mga Arabo. So makinig kang mabuti Alam mo, useless sa tingin ko, para sa akin, useless yung sinasabi mong isa kang educated, isa kang edukada dahil sa mga sinabi mo, asan dyan yung pagiging educated mo? Ganyan ba ang taong may pinag-aralan? Yan ba yung natutunan mo sa loob ng ilang taon na ikaw ay pinag-aral? Alam mo kung ako yung magulang mo na gumasto ng libo-libong pera para lang makapagtapos ka o makapag-aral ka, alam mo manghihinayang ako. Bakit kita pinag-aral? Kasi sa pananalita mong yan, kahit ganito, wala akong nakikitang isa kang educated at may pinag-aralan. Kami dito sa kami mga OFW, hindi lahat dito nakapagtapos. Pero mayroon din dito nakapagtapos, pero mas pinili nilang magtrabaho dito sa ibang bansa dahil kahit papano o kahit ano man yung trabaho namin dito ay marangal yun. Nakapagtapos man o wala, at least kumikita kami ng halal. Hindi po galing sa kung saan-saan. Hindi kami nangungurap, hindi kami nangungurakot. Yung mga sabi nga, di ba, education is the key to success. Oo nga naman. Pero tignan natin mabuti bakit karamihan sa mga tiwali o mga korap ay yung mga edukadong tao. Pero hindi po lahat Ako meron din akong kamag-anak, kapatid, pinsan na nasa posisyon ng gobyerno. Mga professional din. Opo. Di ko po nilalahat na lahat po ng mga edukadong tao ay ganon. Pero bakit karamihan? Di po ba? So, wag mong minamaliit ang mga OFW sa kanilang mga trabaho na taga-kuskus lang ng kubita. Dahil kahit ganon yun, ay kumikita sila ng halal o legal na pamamaraan. Walang halong illegal. So, kung ako sa'yo, kung ikaw man yung nag-post yan sa account mo, o baka may gumagamit lang ng account mo, i-report mo na yung account mo kung mayroong gumagamit ng iba. Kung ikaw rin naman yung nagpo-post ng dyan sa account mo, sa Facebook mo, ay dapat siguro mag-aral ka ulit. Mag-aral ka ulit. Bumalik ka sa sa nursery. Kasi sa mga pananalita mong yan, wala dyan yung isang hindi ko nakikita sa iyo ang isang educated na tao. Kaya yun lang masasabi ko sa iyo, mag-aral ka ulit. Bumalik ka sa nursery at mag-aral ka ng ng manners. Dahil hindi mo yata natutunan yun sa Ewan ko lang kung sang school ka nag-aral, hindi ka tinuruan ng mabuti, o ng magulang mo, baka pinabayaan ka ng magulang mo. O baka naman broken hearted ka lang, pero kaya ka ganyan. O baka may nakaalitan ka lang na OFW, kaya ganyan ka. So, wag mong lahatin. Kung isa lang yung nakaalitan mo, kung sino yun lang patamaan mo, i-mention mo siya. Wag mong sabihin
lalo na yung mga OFW. Kasi pag sinabi mong mga OFW, isipin mo kung gaano karami ang OFW. Babanatan ka ng OFW, million ang OFW. Parang nasa 2 million yata yung bilang ng OFW dito sa sulok ng mundo. So baka pagsisihan mo yung mga pinagsasabi mo, mamaya iiyak ka na naman. Okay, hihingi ka ng sorry. Pero wala na, huli na ang lahat. Viral na yung mukha mo. Di pa ba? So mag-ingat po tayo sa mga sinasabi natin. Sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung wala tayong masasabing mabuti, so mas maigi manahimik na lang tayo para hindi tayo sakit ng damdamin ng iba. So yun lamang po. Maraming salamat.